Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects ang nagawa. Dalawa po ang terminated dito. At ito na may makikita niyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. At ang ongoing pa po ang 55. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya, pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max and yet yun nga yung budget supposed to be para sa flood control umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Follow up, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta po ang relationship ni President Marcos sa Cebu Governor considering hindi po niya kaalyado and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayaring sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino.